Simulan natin ang maringal na paghahanda para sa ika-40 taon ng pagkakatalaga sa atin bilang isang diocesis. Hilingin natin na sa tulong ng mga panalangin ng ating mahal na patron, Ama San Agustin, at makalangit na Ina Poong Bato, tayo ay makapagdiwang at maisabuhay ang tunay na diwa ng anibersaryong ito. Ang paglilingkod sa mga mas nangangailangan at dukha. Tayo po ay magsitayo. Ginawa niya tayong naglilingkod sa Diyos Ama bilang mga saserdote. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Papuri
Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilang aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, maawa ka. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sapagkat Ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang nagbigay ng tanang kabutihan, kaya taming kinakilalang Ikaw ang pinagbubuhatan ng tanang aming taglay at ng aming pag-iral. Turuan mo kaming tumanaw ng utang na loob sa iyong mga bigay at magmahal sa iyo ng buong puso at kalakasan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Ang lahat ng utos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay inyong isasagawa upang kayo'y mga buhay at dumami at inyong mapasok at ariin ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa inyong mga magulang. At iyong aalahanin ang buong paraan na ipinatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang, upang kaniyang mapangumbaba ka at subukin ka, na maalaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong gaganapin ang kaniyang mga utos o hindi. At ikaw ay pinapangumbaba niya at pinapagdamdam kaniya ng gutom, at pinakain kaniya ng mana na hindi mo nakilala, ni nakilala ng iyong mga magulang, upang kaniyang maipakilala sa iyo na hindi lamang si tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat bagay na nagmumula sa bibig ng Panginoon. Ang iyong suot ay hindi na lumas sa iyo, ni hindi nabaga ang iyong paa nitong 40 taon. At iyong pagmino-muniin sa iyong puso na kung paanong pinarurusahan ng tao ang kaniyang anak, ay gayon pinarurusahan ka ng Panginoon mong Diyos. At iyong tutuparin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na lumakad sa kaniyang mga daan at matakot ka sa Kanya. Sapagkat dinala ka ng Panginoon mong Diyos sa isang mabuting lupain, na lupain ng mga batis ng tubig, ng mga bukal at ng mga kalaliman, na bumubukal sa mga libis at mga bundok. Lupain ng trigo at ng sibada, at ng puno ng ubas, at ng mga puno ng igos, at ng mga granada, lupain ng mga puno ng olibo at ng pulot. Lupain na kakainan mo ng tinapay na di kapos, na walang magkukulang sa iyo roon. Lupain na ang mga bato ay bakal, at ang kaniyang mga burol ay makukunan mo ng tanso. At kakain ka, at mabubusog ka, at iyong pupurihin ang Panginoon mong Diyos dahil sa mabuting lupain na kaniyang ibinigay sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Puon, ako'y lingapin mo. Ahang utos mo'y susundin ko. Ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Nag-apoy ang galit ko sa tuwi kong mamamalas. Yaong mga masasamang lumalabag sa iyong batas. Silang mga masasama, kahit ako ay gapusin. Ang bigay mong mga utos ay di ko rin
lilimutin. Ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Sa sinumang naghahangad na ako ay alipinin, iligtas mo ang lingkod mo, ang utos mo ang susundin. Palapit na ng palapit ang sa akin umuhusik, mga taong walang galang sa utos mong isinulit. Ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Iyang mga masasamay, tiyak na di maliligtas. Dahilan sa kautusan, hindi nila ginagana. Nagdaramdam akong labis kapag aking namamasdan. Yahong mga taong taksil na laban sa kautusan. Doon ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Doon ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Tayo po ay magsitayo. Alleluia, 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 alleluia. Sinabi ni Hesu Kristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na si Jesus sa Jericho at dooy may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig nitong nagdaraan ang maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari.
Nagdaraan si Jesus na taga Nazaret, sabi nila. At siya'y sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sinaway siya ng mga nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan ang sigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Kaya tumigil si Jesus at iniutos na dalhin sa kanya ang bulag. Inilapit nga ito at tinanong ni Jesus, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Panginoon, ibig ko po sana'y manumbalik ang aking paningin, sagot niya. At sinabi ni Jesus, mangyari ang ibig mo, pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Noon din nakakita siya at sumunod kay Jesus at nagpasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin. Hallelujah. Sa araw na ito, ang ika-15 araw ng buwan kasalukuyan, ay ating binubuksan at pinasisimulan ang pagdiriwang natin ng ika-40 taon ng pagkakatatag ng ating diocese, ang Diocese ng Ibang. Ano nga ba ang 40 taon kung ihahambing sa 2,000 taong singkad ng ating simbahang Katoliko? Ano nga ba ang 40 taon sa 500 taong nakalipas ng pagiging Kristiyano ng ating bansa? Alam po natin na tayo ay anak ng 2 archdioceses. Ang archdiocese ng Lingayen Dagupan sa Hilaga at ang archdiocese ng San Fernando, Pampanga, yung katimugang bahagi ng ating diocese. 2 matandang dioceses na sa halos katapusan ng ika-16 na siglo ay natatag. Ang Archdiocese ng San Fernando, Pampanga ay bunga ng Archdiocese ng Manila. At ang Archdiocese ng Lingayen Dagupan ay galing naman sa Archdiocese ng Nueva Segovia. Kung tutusin, ano nga ba ang 40 taon kapag inihambing mo sa mga ina ng ating diocese? Kahit po ang ating simbahan na noon ay isang munting pamayanan lamang ng malalayong diocese, isipin niyong mabuti na ang mga nasa timog ay bahagi ng Archdiocese ng Maynila. Kailan pupuntahan ng obispo ang lugar na yan noong mga unang panahon? Kailan makikita ng obispo ng Archdiocese ng Nueva Segovia ang bahagi na ito? Baka minsan ay hindi napuntahan. Kaya nga kailangan lumalaki ang pamayanan, ang bilang ng Kristiyano, lumiliit naman ang
lugar at ang sukat ng nasasakupan ng isang diocese. Kaya nga, noong 1955 ay ginawa ng prelatura ang iba upang paliitin na po at lagyan na po siya ng isang mamumuno kahit paman ito ay hindi pa handang-handa para maging diocese. Kaya nga po nang ito'y itinatag bilang prelatura at ang atin pong pamayanan ay inihahanda na para maging diocese. Kaya nga po, ang 40 taong nakalipas ay inaalala natin sapagkat noong 1982 ay ginawa na po siyang isang diocese. Si Bishop Henry Byrne, sa kanya po yung dala-dala ko pong bakulo. Kala niyo po yung magaang, mabigat po siya. Kaya ayaw ko po siyang laging dalhin. Parang kalahati ng timbang ko, ang bigat niya. Nasa kalahati pa lang po ako ng simbahan, nangangawit na po yung kaliwang kamay ko. Di baliw kung kanan eh. Pag kaliwa po ang medala, at di naman po ako left-handed, mabigat. Alam kong naging mabigat ang tungkulin ng isang obispong magsisimula ng isang diocese. Alam ko po na ang pagsisimula ng isang diocese ay parang nagsimula ka rin ng isang bagong pamayanan. Bagamat matanda na po ang ating pong lalawigan, bagamat kasaysayan nito'y mauungkat pa rin natin kahit 400 taong nang kalilipas na, tulad ng mga parokyang nasa Hilaga, tulad ng parokya ng San Miguel Arcangel, ng San Andres, kahit ang Subic sa bandang timog, lahat na yan ay nakakita na ng mahigit 400 taong pagiging pamayanang Kristiyano. Ngunit ang diocese, kung tutuusin, ngayon pa lang magsisimula ng kanyang karunungang tinaglay, sapagkat ano nga ba ang 40 taon? Kapag tinanong mo ang isang tao, ilang taon ka na? 40 years old. Sa palagay niyo po ba ang 40 years old na tao ay may sapat ng runong, karanasan, may sapat ng kakayanan upang siya ay tawaging mahusay, marunong? Tandaan po natin, sa Biblia, ang 40 taon ay paghahanda upang simulan mo ang paglalakbay patungo sa pagiging tinatawag na katandaan. Ang 40 taon ay paghahanda lamang sapagkat ang metaglay ng runong, husay at karanasan na tatawaging matatanda ng bayan ay ang mga nasa ika-60 taon. Kaya nga po ang elders, ang presbyterio elders, ay mga matatanda po sapagkat nasa kanila yung karanasan, nasa kanila yung husay, nasa kanila yung runong ng kautusan ng Diyos. Kaya kapag inihambing po natin ang 40 taon, naghahanda pa lang po tayo. Tayo po'y parang nag-aral, natuto, tinuruan upang maglakbay na tayo papunta sa ating katandaan. Ngunit ang isang diocese, marahil, iba ang ating perspektibo sa pagtingin. Kung pinakinggan niyo po ang unang pagbasa, dito po natin hinahango ang tema ng ating ika-40 taon. Ang nasa ika-8 kapitulo ng aklat ng Deuteronomio na sinasabi ng Diyos na si Yahweh, sinamahan ko kayo sa inyong paglalakbay sa ilang ng 40 taon. Sinubok ko kayo kung kayo'y magiging tapat. Nagutom kayo, nahihirapan kayo, naghikahus kayo. Doon nasubukan kung kayo'y magiging tapat. Ngunit, sabi ng Diyos, ako'y Diyos na magiging Panginoon ninyo at kakalinga sa inyo magpasawalang hanggan. Kaya pag tiningnan po natin kung ang paglalakbay po ba ng diocese na ihahambing natin sa paglalakbay ng mga Israelita, ano nga po ba ang paghahambing natin
sa 40 taon ng Diocese ng Iba, sa 40 taon ng paglalakbay ng mga Israelita sa ilang. Tunay po, nangako po ang Diyos na hindi niya pababayaan ang bayang kanyang pinili na dadalhin sila sa lupang sagana sa lahat ng bagay, in a land of flowing milk and honey. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, sila'y nag-alinlangan. Sabi nila kay Moises, sabi mo, dadalhin kami sa lupaing sagana sa lahat ng bagay. Bakit namamatay na kami sa gutom dito? Wala kaming makain, wala kaming mainom. Minsan na nga, hindi nila alam kung sinong pasasalamatan. Gumawa sila ng gintong baka upang sambahin at pasalamatan. Tingnan niyo po ang mga Israelita. Sa kabila ng ipinakita na sa kanila ang napakalaking kapangyarihan at himala ng pagtawid ng dagat na pula, nang sila'y sagipin ng Panginoon Diyos ni Yahweh sa kanilang pagiging alipin, nang lipulin niya ang mga Ehipsyong humabol sa kanila upang sila'y patayin. Di pa nila alam, di pa lumalim sa kanila na ang Diyos na naggagabay sa kanila na ulap sa tanghaling tapat at liwanag sa hating gabi ang apoy. Di pa rin nila makilala, sino ba to? Sino ba tong si Yahweh? Di pa rin nila alam kung sinong pasasalamatan. Ang haba po ng 40 taon. Doon nila nagawa ang napakaraming bagay. Doon nila naisulat, naisabatas ang kanilang pagsamba at ang kanilang paraan ng pag-aalay ng kanilang susunuging handog. Doon nila isinulat kung paano makikipagpamayanan, paano aarugain ang mga tinatawag nilang dayuhan, paano po tutulungan ng mga balo ang mga ulila, paano po magiging matatag ang kanilang pamilya, ang kanilang mag-anak, mula sa pamilya ni Huda hanggang sa pamilya ni Levi. Paano po magiging isang bayan ng Diyos? Hindi po isang iglap ang ginawa ng Diyos. Hindi ibinaba ng Diyos ang lahat nang siya'y bumaba upang ang lahat ng sasampalataya ay maging buong pamayanan. Di po ba natin naisip? Mula pa sa panahon ni Abraham, sa panahon ni Moises, ganong kalayo po ang pagitan? Hindi ko po rin po alam. Tinatansya lang po ng mga dalubhasa ang 7 hanggang 800 taon sa pagitan ni Abraham at ni Moises. Sa pagitan ni Moises at ng pagkakatapon sa Babylonia ng mga Israelita, another 800 years. Sa pagitan ni Moises at ng Panginoong Kristo, mahigit 1,000 taon. Sa pagitan ng Panginoong Kristo at ng panahon natin, mahigit 2,000 taon. Ano nga ba ang panahon pag tiningnan po natin sa bilang? Ngunit pag tiningnan natin sa pag-ibig, sa awa, sa habag, sa kalinga, sa kabutihan ng Diyos, wala tayong panahong pinag-uusapan. Bakit? Sapagkat ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ng mga taga-iba ay isang Diyos lamang. Yung Diyos na pumili sa kanyang bayan, Israel, ay ang Diyos din na pumili sa bayan ng iba. Sa diocese na ito, binigyan tayo ng 40 taon na kalipas. Wala po ako rito ng 37 taong nakalipas. Nandito lang po ako ng 3 taong nakalipas. Marahil ang ilan sa nagsisimba ngayon, maging ang mga nasa tahanan. Palagay ko po'y aayon kayo sa akin sa mga pari. Tanging si Monsignor Chris lang ang buhay noong 1955. Nang simulang ito'y gawing prelatura. Pero halos lahat, malalaman na po natin na noong itinatag ito, noong 1982, bilang isang diocese, marami na pong buhay. Nakita na nila. Ang ilan sa inyo kilala si Bishop Byrne. Nakausap si Bishop Byrne. Kung gusto niyo pong kausapin si Bishop Byrne, mamaya po, pumunta kayo doon. At kung gusto niyo kausapin kayo ni Bishop Byrne, mamayang gabi, pupuntahan niya kayo. Tayo pong lahat ay maglalakbay patungo sa ating katandaan. Sapat ang itinuro sa atin. Sapat ang karanasang natutunan natin bilang isang diocese. Hindi iba ang paghihirap ng diocese na ito. Huwag na nating banggitin ang mga kalamidad na pinagdaanan. Huwag na nating alalahanin kung paano naghirap ang ilang mga paring nandirito nang sumabog
ang Mount Pinatubo, ang bagyong malalakas, natanggalin ang mga bubong ng kumbento, ng mga eskwelahan, maging ng simbahan, ang yanigin ng lindol, ng sunod-sunod upang mangamba at ang isang pari lumuhod upang tumawag sa Diyos. Patawarin mo ako, Lord, huwag mo muna akong kuhanin ngayon. Pagagawa ko po ang simbahan, nangangako ako. Iniintay pa po ba natin na ang mga ganitong pangyayari ay makapagpanumbalik sa atin? Hindi na po. Sapat na po na araw-araw nagpapasalamat tayo sa Diyos, araw-araw nagmimisa, nagpapasalamat at sumasamba sa Panginoong muling nabuhay para sa atin. Sapat na po ang runong, ang husay, at ang karanasan upang magpatuloy tayo sa paglalakbay. Titingin tayo sa ginintuan taon ng diocese. Titingin tayo sa darating na 100 taon, wala na pong buhay sa atin nun, sigurado po ako. Titingin tayo sa darating na panahon, sapagkat ito naman po ang inihiling sa atin. Hindi po tayo bulag ngayon. Tayo po'y nakakakitang lahat. Di po tayo humihingi sa Panginoon Kristo, mahabag po kayo sa amin. Gusto naming makakita. Ang inihingi po natin ngayon ay hindi ang makakita. Ang inihingi po natin ngayon ay ang maging malakas ang loob, maging matatag, maging isa. Napataon na ang ating paghahanda sa 40 taong pagdiriwang ay nakapaloob sa tinatawag nating sinodo ng mga sinodo. Ang synodality, ang paglalakbay ng isang hakbang ang tinutunguhan. Ang paglalakbay ng sabay-sabay at walang iniiwanan. Ang sama-samang pumaroon sa takda ng kaharian ng Diyos. Ito po ang synodality. Dito po'y maipapakita natin na tayo sa kabila ng pagkakaiba-iba natin, sa kabila ng iba't ibang isip, prinsipyo, simulain, sa simula ng ating buhay Kristiyano, tayo pare-parehong bininyagan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Diyan pare-pareho tayo. Sa pagtanggap ng katawan at dugo ni Kristo, diyan pare-pareho tayo. Sa atin pong pananalangin at pagdarasal ng Santo Rosario, sa ating debosyon, sa Inapoon Bato, diyan pare-pareho tayo. Diyan tayo magkikita-kita. Kahit iba-iba ang ating nararamdaman at ang ating paghubog sa kaisipan at sa damdamin, magkikita-kita tayo dahil sa Panginoon. Dahil sa isang binyag, dahil sa isang Eucharistia, dahil sa isang mahal na ina, Poon Bato. Kaya mga kapatid, sa lahat po ng nakikinig, nanunood, sa lahat po ng nandirito, simulan natin ang taong ito ng merong sigla. Simulan natin ang taon na to na pagsama-samahin ang karanasan at ang husay, ang galing at ang ating karunungan, nang sa gayon ang lahat ng ito ay mauwi sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama na pumili sa bayang ito upang mapasama sa kanyang bayang Israel, upang mapabilang sa kanyang kaharian na itinatag ng Panginoong Kristo, upang tayo po sa 40 taon ng paglalakbay ay magpatuloy sa paglalakbay hanggang sa makarating sa kaharian ng Diyos. Idalangin po natin mga kapatid, ng pagbubukas natin ng taong ito ay maging mabiyaya at mabunga, maging isang palatandaan ng isang diocese na mayroong pagsunod sa kautusan ng Diyos, na mayroong pag-ibig sa Diyos ng buong puso, ng buong isip at kaluluwa, ng buong lakas, at may pag-ibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili. Idalangin natin na sa tulong ng mahal na ina, ang Inapoon Bato, tayo'y kanyang gabayan bilang ina, ipanalangin bilang mahal na Birheng Maria. Tayo'y kanyang samahan sa lahat ng pagkakataon, sapagkat tayo rin naman ay kanyang mga anak. Sa sandaling katahimikan, aking po kayong inaanyayahan na sabihin sa Diyos ang ating pong hangad sa 40 taon at tapusin ang katahimikan sa pagsambit sa mahal na Birheng Maria na ipanalangin tayo sa Panginoon. Amen.
Tumayo ang lahat. Manalangin tayo ng may pananalig sa Panginoon at nakatingin sa kanyang patuloy na biyaya sa mga susunod pang henerasyon. Sa bawat panalangin natin pong sabihin, Panginoon, lingapin mo ang iyong sambayanan. Panginoon, lingapin mo ang iyong sambayanan. Para kay Santo Papa Francisco, ang aming obispo na si Bartolome at mga pari sa diocese, patuloy nawa silang lukuban ng Espiritu Santo upang magpatuloy sila sa misyon ng pagbubuklod at pagkupkop sa mga nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, lingapin mo ang iyong sambayanan. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, ipaalala nawa sa kanila ng mga misteryo ni Kristo ang atas na iniatang sa kanila na magsilbi ng may husay at malasakit, gayon din ang tapat na paglingap sa mga nasa laylayan ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, lingapin mo ang iyong sambayanan. Para sa mga sambayanan at komunidad sa ating diocese, pag-inugin pang sana ng Panginoon ang kanilang paglilingkod, nang sa gayon ay magtamurin sila ng kagalakan hanggang sa susunod pang mga taong darating. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, lingapin mo ang iyong sambayanan. Para sa mga taong nagpapagal na naglilingkod sa ating diocese, biyayaan nawa ng Diyos ang kanilang pagsusumikap sa pamamagitan ng pagkakaloob sa kanila ng lakas at kagalakan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, lingapin mo ang iyong sambayanan. Para sa lahat ng mga yumao, lalo na ang yumao nating unang obispo na si Obispo Henry Byrne, mga naging misyonero at mga may ginampanang atas sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa ating diocese. Salubungin nawa sila ng Panginoon at gantimpalaan ng kanilang naging mga pagpapagal sa pamamagitan ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, lingapin mo ang iyong sambayanan. Diyos ng walang maliw na kabutihan, iyong dinggin ang pagluhog ng iyong bayan. Sa pagdalangin namin ito, lumago nawa kami sa pananampalataya. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-amalay namin sa daan
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dahil sa lahat ng iyong mga bigay, kaya aming inihanda ang mga alay na ito, na inihahain namin sa iyong dambana, upang pag-ibigay mo kami, di marapat sa iyong adika, ay matugunan namin ng pagpupuri sa ngalan mong dakilang, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo Taas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong pagiliw, bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Spiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayanan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaysa ng mga anghel sisiyawit ng papuri sa inong walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosanna, 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 sa kaitaasan. Pinapala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, 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 sa kaitaasan. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw maiandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, sinasamo namin pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito naming nilalaan sa iyo. Ito naway maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Kristo na nagutos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas.
Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasasalamat, ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tungayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan, masdan mo ang iyong anak na nagalay ng kanyang buhay upang kami ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kami magkamit ng iyong pamana kaysa ng ina ng Diyos, ang Malabiring Maria, at ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, mga martir, ni San Agustin, at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang lagi nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ngayong simbahang nilalakbay sa lupa, kasama na yung lingkod na si Papa Francisco, ang aming Bispo Bartolome, ng lahat ng mga bispo at ng buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang makahilingan ng iyong angka na itinipon mo sa iyong harapan. Amang mawain, kupkumin mo at pag-isahin ng lahat ng mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ng mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makarating sa iyong piling at sama-sama magkatamasa ng iyong kaningningang walang maliw sapagkat aming mahasilayan ng iyong kagandahan sa makita ng aming Panginoon sa Kristo sa siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob.
Iniling namin kami diyan sa lahat masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Salamat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungay mo aming pananampalataya, huwag aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa-in sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpat sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon na may laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Bigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos. Managalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka Sa amin, Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayo ang ina niyang tumanggap sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. O Jesus ko, sa sakmento, minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental. Umarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. Tuhan, pinagbuklod ng iyong katawan.
kami nagpupuri sa iyong dugo at katawan. Tunay ang pag-ibig mo, Kristo, liwanag ng aming puso. Awit namin aming alay pa, salamat sa aming buhay. Dakila ang iyong puso, dakila ka, O Kristo, sambayanan kami nagpupuri sa iyong dugo at katawan. Tunay ang pag-ibig mo, Kristo, liwanag ng aming puso. Awit namin aming alay pa, salamat sa aming buhay. Dakila ang iyong puso, dakila ka, O Kristo, sambayanan kami nagpupuri sa iyong dugo at katawan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga alay naming bilang pasasalamat ay iyong suklian ng pagsasalo sa iyong anak na di namin kayang halagahan. Kaya't ipagkaloob mong sa iyong mga biyaya, kami tumibay sa dapat namin ikaw ay paglingkuran, sa ipagkakamit namin ng ibayo mo pang mga ibibigay, sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat.
Ang pagpapakilala sa krus ng paglalakbay ng Diocese ng Iba. Ang krus ay sumasagisag sa mapagligtas na pagmamahal ni Kristo sa sanlilikha. Ang tanda ng kanyang pagmamahal ay makikita sa kanyang pagbibigay ng buhay sa lahat bilang pagtubos sa kasalanan na ginawa ng tao. Sa krus na ito makikita ang pagpapatuloy ng kanyang mapangtubos na pagmamahal, lalo't higit sa kasaysayan ng Diocese ng Iba, mula sa pagdating ng Kristyanismo na hatid ng mga misyonerong paring Kastila hanggang sa kasalukuyan. Mula sa ulunan ng krus ay matutunghayan natin ang larawan ng banal na Santatlo, ang ama na siyang pinagmumulan ng buhay at pag-ibig, ang anak na nakalahad ang mga kamay na may bakas na mga pako, tanda ng kanyang mapangtubos na pagmamahal sa lahat, at ang Espiritu Santo na siyang patuloy na gumagabay at nagbibigay ng buhay at sigla sa katawan ni Kristo, tayo na kanyang simbahan. Sa pinakapaanan ng krus ay makikita natin ang larawan ng tubig na nagpapakita na ang kanluraning bahagi ng Zambales ay napapaligiran ng dagat o West Philippine Sea. Ang karagatan ng Zambales ay nagdudulot ng yamang dagat katulad ng mga isda at lamang dagat sa mga naninirahan dito. Makikita din natin dito ang simula ng kasaysayan ng kaligtasan sa mga pampang ng Zambales, ang pagbibinyag sa ating ninuno ng isang paring misyonero sa Pampang. Ang sakramento ng binyag ay nagbukas ng daan upang tayo ay maging bahagi ng pamilya ng Diyos. Ang mga paring Agustinian Recollect ay ang mga unang misyonerong pari sa ating lalawigan sa Zambales at Olongapo noong 1606 at sinundan naman at pinagpatuloy ang pagpapalaganap ng pananampalataya ng mga Dominikano noong 1676. Sa gawing taas mula sa paanan ay makikita natin ang larawan ng ating mahal na inang si Maria sa taguring Ina Poon Bato na may kasama mga aitas sa gitna ng mga bulubundukin at sa paanan ay may isang anghel. Ang mga bundok ay nagpapakita na ang silangang bahagi ng Zambales ay bulumbundukin at kapatagan na pinagkukunan ng mga pananim at naaanihin at mga mineral. Ang anghel mula sa salitang Griego na angelos ay nangangahulugan na tagapagdala ng mensahe ng Diyos. Ipinapakita ng larawan na ang pagkakatuklas sa imahe ng Ina Poon Bato ng ating mga ninunong aitas ay naghahatid sa atin na magandang mensahe na kasama natin ang mahal na ina at patuloy siyang gumagabay sa atin magpahanggang ngayon. Ang mga bulaklak ay nangangahulugan ng ating matimyas na pagmamahal at matingkad na debosyon sa Kanya. Sa kanan ng krus ay makikita natin ang isang pari ng kasalukuyan na nagdiriwang ng banal na misa sa sambayanan at ang katedral ng Iba. Ito ay nangangahulugan ng pagkakatatag ng mga sambayan ng Kristiyano sa iba't ibang bahagi ng Zambales at Olongapo sa mga taong lumipas. Ang banal na Eukaristiya ay ang rurok at pinagmumulan ng buhay ng sambayan ng Kristiyano. Sa katedral ng Iba, na siyang ina na lahat ng parokya at sambayan ng Kristiyano ng Diocese, ay matatagpuan ang luklukan ng obispo ng Iba. Sa kaliwang panig ng krus ay matatagpuan ang larawan ng isang misyonerong pari na nagtuturo sa mga mag-aaral at ang Columban College Incorporated na kinatawan ng lahat ng paaralan at institusyon sa diocese na tinangkilik at itinatag ng mga SBD at Columban Fathers. Ang mga pamparokyang paaralan ng diocese ay gumagampan sa mabisang pagpapalaganap ng pananampalatayang Kristiyano at paghubog sa mga kabataan mula noon hanggang ngayon. Ang pagtuturo at paghubog sa pamamagitan ng edukasyon na tinangkilik ng mga misyonerong SBT o Society of the Divine Word at pinagpapatuloy
Pinagpatuloy at pinatatatag naman ng Mission Society of St. Columban ang nakasulat sa aklat na hawak ng misyonerong pari na Columbano na Christi Sumus Non Nostri, na nangangahulugang tayo'y kay Kristo at hindi sa ating sarili, ay ang motto ng kanilang patron at patron ng Catholic education ng ating diocese na si San Columban. Sa sentro ng krus matatagpuan ang mga sagisag na lili ni San Jose, krus ni San Andres, tabibe ni Santiago Apostol. Ang mga sagisag na ito ay kumakatawan sa mga 3 matatandang parokya ng bawat bikarya. Ang parokya ni San Jose, sa bikarya ni San Jose sa Olongapo. Ang pandiosesanong Dambana at parokya ni San Andres sa bikarya ni San Andres sa Norte. At ang parokya ni Santiago Apostol sa bikarya ni San Sebastian sa Timog. Ang 29 na butil na trigo ay kumakatawan naman sa 29 na pamayanang Kristiyano na pinaglilingkuran ng mga pari sa diocese sa kasalukuyan. Sa likod naman ng krus ay makikita ang mga sagisag ng mga obispo ng diocese mula noon hanggang sa kasalukuyan. Mula sa ibaba ng krus, makikita ang coat of arms ni Obispo Henry Byrne. Mula sa ibaba pataas ay ang coat of arms ni Bishop Pasiano Aniceto. Sa kanan ng krus ay ang coat of arms ni Bishop Deogracias Iniguez. Sa kaliwa ng krus ay ang coat of arms ni Bishop Florentino Lavarias. At sa pinakaitaas ay ang coat of arms ni Bishop Bartolome G. Santos Jr., ang kasalukuyang obispo ng ating diocese. Sa pinakapuso ng krus, makikita ang relikya ni San Agustin ng Hippo, ang patron ng ating diocese, na magdiriwang ng ika-40 taon na pagkakatatag. Magsitayo po ang lahat. Mapagkalinga naming Panginoon, kami ay may pananalig na nagtitiwala sa kaloob mong Espiritu sa amin na siyang nagbigay ng ningas na ipalaganap ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Dumudulog sa iyo na nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa. Taglay ang pananalig na ito, kami ay dumudulog sa iyo na sa aming pagsisimula ng maringal na paghahanda sa ika-40 taon ng pagkatatag ng aming diocese, ay ihayo mo kami sa bawat sambayanan upang kami din ay makapagdala ng pag-asa sa bawat nawawalan nito. Ang imahe nawa ni San Agustin, ang ilaw at paraluma ng bayan ng iba at maringal naming patron sa diocese, kasama ang mahal na Birhen, ang ina Poon Bato, na siya naming reyna at protektora, ay magpaalala sa amin ng walang sawang pagkalinga mo. Ingatan mo ang bawat kalakbay sa dalaw patron na isasagawa namin at maging mga tunay na kalakbay kasama ng inang simbahan. Basbasan mo rin ang bawat parokya at mga sambayanan na dadalawin nito at magdulot ito na mapukaw pang higit ang aming paglilingkod sa diocese upang ito'y laging nakatuon sa mas makinang na pangbukas at mas mahaba pang taon ng pagbibigay pag-asa at paglilingkod. Amen. Amen. Maupo muna po ang lahat sandali. Maraming salamat po sa mga lupon at mga nangangasiwa po ng atin pong pagsisimula ng pagdiriwang ng ika-40 taon
At may sorpresa po ako kay Father Ernie Raimundo. Siya po ang mangasiwa ng lahat ng ito sa buong taon. Yan ang surprise ko sa iyo, Father. You have to oversee. Kala ni Father, kung anong sorpresa? Kala mo meron ako surprise. Ang surprise ko po sa iyo, you have to oversee yung taon. Para naman na ako, nakaupo lang ako sa Bishop's house, tatawagan ako, okay na Bishop. Yun po maganda, di ba? Okay na Bishop. Okay. Maayos na po. Okay po. Pangungunahan po tayo ng Vicario General para po sa ating mga pagdiriwang. At gayon din naman po ang lahat po ng komisyon ay may mga kanya-kanyang tungkulin. Maging ang mga laiko po ay may kanya-kanyang tungkulin para po maipagdiwang natin ng lubos at mapasalamatan ng Diyos at ang mahal na Birheng Maria, ang inapuon bato, sa ating pong mga naranasan po sa mabiyayang 40 taon at sa pagpapatawad sa atin at pagkalinga ng poon. Kaya yun din po ang aking pasasalamat sa pangunang pasasalamat sa lahat po ng magsusumikap na maging maayos po ang pagdiriwang na ito. At si Father Omar po na gumawa po ng krus, yan po ang bunga ng lagi nakaupo sa tabi ng lawa ng Mapanuepe. Nag-iisip, nakatingin sa kalawakan, makagagawa ka po ng painting, makagagawa ka po ng krus. Pero biro, maraming salamat, Father Omar. At si Father JM din po na nagsumikap paano po makakuha ng mga imahin at siya rin po ang isa sa mga nangangasiwa po para po sa ating pagdiriwang. Maraming salamat, Father JM. At siyempre po, ang lahat po ng pari, pagsumikapan po natin ng ika-40 taong ito ay maging isang tunay na pagbabalik loob din natin, ating pagbabalik ng lakas at sigla bilang isang sambayanan, bilang isang magkakapatid ng mga pari at sa mga kapatid ko pong laiko, harinawa nga pong ang paglalakbay na ito, ang ating pong sinodal na taon ay maging isang pagbubukas muli sa atin kung ganong kabuti ang Diyos at kung ganong kaganda ang pagiging isang pamayanan sa Kanyang pangalan. Maraming salamat po sa lahat. Tumayo po ang lahat. Nag-blessing pa ng museum, yung pagpapasinaya ng museo. Yung pong maliit na museo na si Father Hani naman po ang nangsiwa ay pasisinayaan po natin ng list, bubuksan lang po natin. Ni-revive po nila yung mini museum natin at mula po ngayon hanggang sa mga darating na panahon, ito po ang isa sa mga lugar na magpapaalala sa ating mga kabataan, sa mga bata at sa susunod na henerasyon kung ano naging kasaysayan ng ating pong diocese, ng ating pong simbahan. Si Father Hani naman po ang masipag po nangasiwa po niyan. Salamat, Father Hani. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng mga pangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay niyo sa inyong buhay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sinilang mo
Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the heavenly host, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl through the world seeking the ruin of souls. Amen.